Magandang araw sa ating lahat, sa mga taga-subaybay ng One Philippines. Narito na naman tayo ngayon sa isang episode ng The Headline, kung saan ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mainit na usapin tungkol sa darating na May 9 presidential elections. So, paano nga ba ang dapat na basihan na gagawin ng bawat isang botanteng Pilipino para piliin ang karapat-dapat na maupo sa mga posisyong tinatakbuhan nila sa ngayon. Samahan niyo ako ngayon sa discussion na gagawin natin para himay-himayin kung ano ang mga dapat na basihan, ano ang mga factors to be considered sa pagpili ng mga pinuno para umupo sa susunod na 6 na taon. Ito po ang inyong lingkod, Randy, dito sa One Philippines. At ito ang The Headline. Welcome to One Philippines, a Flyers TV creation. Simulan natin ang ating kasaysayan sa pagbabalik tanaw kung sino-sino nga ba ang mga naging Pangulo na ng ating bayang Pilipinas. Umpisa natin sa unang republika na kung saan ang unang Pangulo nito ay walang iba kundi si Emilio Aguinaldo taong 1899 hanggang 1901. Ang ating dapat tutukan. Ngayong May 9, tayo po ay maghahalal na muli ng ika-17th President ng Republika ng Pilipinas. Para sa mga nangangailangan, sa mga magsasaka, mangingisda, sa mga trabahante, sa mga tao na gumagawa para mabuhay lamang o makaraos sa pang-araw-araw. Sila ang kailangan nating iangat, sila ang kailangan nating tulungan. Kaya ang susunod na Pangulo na dapat natin iboto ay ang Pangulo o kandidato na napakalaki ng kanyang isip at puso para iangat ang mga nasa ilalim ng ating lipunan. Sila ang kailangang iangat upang makasabay tayo sa paglago ng ating ekonomiya. Walang maiiwan, pantay-pantay, lahat giginhawa at sisiguraduhin natin na magiging isang napakagandang bansa ang Pilipinas kapag tayo ay nagdesisyon ng tama ngayong darating na May 9 election. Ito po ang part 1 ng ating The Red Line series. Abangan ang mga susunod dito lamang sa One Philippines. Ako po si Randy. Magandang araw.